여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. So, tulungan niyo ako makarating to sa mga kinauukulan, okay? Para lahat tayo kapagka nagkaroon ng employer is mabilis tayong makaalis, okay? Again, hindi tayo against dun sa mga kinauukulan about this matter. Ito ay suggestion lang na pwede nilang i-adapt para ma-improve yung kanilang mga services, okay? So napansin ko, nung mga nakaraan may mga estudyante ako na nagkaroon ng employer tapos, hindi sila nagkaroon ng CF or contract forwarding hanggang sa na-cancel na lang yung, yung employer nila, hanggang sa nag-cancel na lang, okay? Meron naman akong estudyante, may CF na, nakapagpapirma na, may CCVI na, hindi pa rin nakapag-training ng KLC or Korean Language refresher course diyan sa DMW, okay? Alam niyo ba, isa sa dahilan kung minsan hindi sila kumukuha ng Pinoy kasi mabagal magpadala ng EPS sa kanila, okay? Kasi sa Korea kapagka pa-endo na yung isang tao, kailangan nilang kumuha, papalit kaagad ora mismo dun sa tao na aalis or may-endo na. Kaya gusto nila yung mabilis magpadala, para mapunuan kaagad yung puwesto nung aalis or yung ma-endo na, okey? Ang problema kasi sa'tin is meron pa tayong 5 days training, refresher ng Korean language sa DMW. Kailangan yung certificate bago tayo makaalis, okey? So ngayon eto suggestion lang, bakit di nila gawin. Actually, naisip ko na 'to dati pa, yung estudyante ko din naisip niya rin ngayon kasi may CCVI na siya, may visa na siya, 'di pa siya nakapag-training, 'di ba? Eh, kung mainip yung employer baka mag-cancel, 'di ba? So, maraming gano'ng, instances na nangyayari na sobrang inip ng employer, sobrang bagal ng pagpapadala ng EPS, kina-cancel na lang niya and then kukuha na lang siya ng release dun sa Korea or minsan yung mga TNT, gano'n. Kasi para may salpak kaagad dun sa puwesto na mababakante, okay? Ba't di kaya nila ganito gawin, 'di ba? Kapagka pasado ka na sa buong process, pasado ka na sa exam, pasado ka na sa skills test, nakapagpa-medical ka na, bakit hindi pa dun i-ano, 'di ba, i-conduct yung training na 5 days? Tutal 'pag nagkaroon tayo ng employer dun din naman tayo babagsak, magte-training din naman tayo, 'di ba? So, ang aagahan nila yung pagte-training natin ng 5 days refresher ng Korean language, 'di ba? 'Pag pinasukan ka ng employer, processing ng paper ka na kaagad, 'di ba? And then, 'pag may visa ka na, flight na kaagad. Hindi yung 'pag nagkaroon ka pa lang ng employer, nag-sign ka, dun mo lang ise-set up yung training, 'di ba? So, kapagka mainipin talaga yung employer, magka-cancel talaga siya. Sana maisip din nila 'no, na yung gan'tong ano, suggestion natin, okey? Kasi government ano naman yan sila, public ano naman yan sila, kailangan nag-a-accept din sila ng mga gan'tong ano, suggestion. Kung pasado na yung EPS sa process, nakapagpa-medical na, why not conduct the Korean language, refresher course? Kasi yung tuturo naman dun alam na natin yun, eh, pumasa na nga tayo sa exam, eh, 'di ba? So refresher lang siya, ulit sa alphabet, ulit sa sentence construction, sa numbers, safety, blah, blah, blah. Kasi ako nakapag-training na ako ng 2 beses din, eh, 'di ba? So alam ko na yung mga tinuturo, kaya nga refresher lang siya. So isa yun sa mga minsan naiinip yung employer kasi nga sobrang tagal bago makarating yung EPS kasi nga may mga 5 days pa na training tapos ayun hanggang sa mainip na lang yung employer hanggang sa mag-cancel na lang siya, 'di ba? So yung suggestion lang natin since pasado naman lahat, yung mga passer sa exam, passer na sa skills test, nakapagpa-medical na, ba't hindi sila mag-conduct ng training kaagad, 'di ba? ₱500 lang naman yun, they can do it online, 'di ba? Like PDOS style, 'di ba? Online PDOS, 'di ba? So online Korean language refresher course for passer, 'di ba? Kasi refresher lang naman yun, eh, alam naman na natin yung ituturo dun. Tapos yung 500 na bayad, ibabayad yun dun sa trainer na magtuturo sa inyo, 'di ba? Sa'tin pagka nandun na tayo sa ano, sa training, 'di ba?
So kung i-advance nila, yung mga advantages na mangyayari kapagka i-advance nila yung training ng Korean language refresher course is kapag pinasukan ka ng employer, pinirmahan mo na kaagad and then tapos na yung training mo na 5 days, kasi nga na-advance na for example, edi processing of ano ka na, papers ka na, 'di ba? 'Pag naayos mo na, edi flight na. 'Di ba mas mapapadali, mas parang ano, mas parang, yung mga employer dun is eto mabilis na yung Philippines ngayon mag-ano, mag-process, nakakaalis, nakakarating kaagad, 'di ba? After magkaroon ng visa ilang days lang ano na, ilang days na ano na siya, flight na, 'di ba? Mas mabibilis yung process. Eh, yung nangyayari kasi sa'tin is kapag nagkaroon ka ng employer tas pinirmahan mo, pagkapirma mo na-receive nila, dun pa lang kayo mase-set-up sa training. Eh, paano kung puno yung training kasi nga may mga nauna na naka-schedule, 'di ba? So, mas lalo kayong hahaba yung waiting period ng employer, mas lalong tatagal ka bago makaalis kasi nga naghihintay ka pa ng training hanggang sa dumating na yung visa mo, ano, waiting ka pa for training kasi nga puno yung schedule, 'di ba? So, mas lalong tatagal siya. 'Di ba? So ito suggestion lang kung puwede nilang i-adapt, 'di ba? Sa lahat ng passer basta pumasa na sa process, puwede na mag-training ng Korean language refresher course lang naman 'yun. Alam na namin 'yun, pumasa na nga kami sa exam, 'di ba? Mas mahirap pa nga yung exam kaysa dun sa refresher, 'di ba? So suggestion lang naman, 'di ba? So tulungan niyo akong makarating ito, i-share niyo para malay niyo, 'di ba, i-adapt nila, 'di ba? Para kapagka lahat ng passer nakapag-training na nung five days refresher course, tapos pinasukan ng employer, mas bibilis talaga yung pag-send ng EPS, okey? So para, ano, para ganahan ulit sila na kumuha ng Pilipino kasi nga mabilis. Kasi nga isa rin sa nasabi ng student ko na nasa Korea, yun nga daw minsan ayaw nila ng kumuha ng Pinoy kasi nga mabagal nga din ang magpadala, mabagal makaalis, mabagal makarating dun, 'di ba? Eh, kailangan na ng ano, kailangan na ng factory kasi nga 'pag nawala yung isa sa loob ng factory, pilay yung factory. 'Di ba? So, sana maisip nila yon na at least kapagka advance na yung training, yung refresher course, 'di ba, magbabayad naman kami, basta ma-advance lang siya para 'pag nagkaroon na kami ng employer, mas mabilis kaming makaalis, 'di ba? Pag nagkaroon ka ng employer, pinirmahan mo tapos, may visa ka na, puwede ka na mag-process ng mga papers mo, puwede ka na magbili ng plane ticket mo, para mabilis ka ng makapunta at makapagtrabaho sa South Korea. So, win-win sa'yo, sa nag-a-apply, tsaka sa company na kukuha, 'di ba? So, i-summarize lang natin siya. I-advance na sana nila yung Korean language refresher course para kapagka nagkaroon kami ng employer is tapos na yung 5 days na training. So, mas iikli yung waiting period ni employer. So, win-win na sa amin na nag-a-apply tsaka sa employer kasi nga mabilis kaming makapunta sa South Korea para makapagtrabaho sa factory at mapunuan na yung kulang dun sa factory, 'di ba? Tulad ng estudyante ko ngayon, wala pang training pero may ano na, may visa na siya. Although yung visa, 3 months naman yata or ilang months naman bago ma-expired, 'di ba? Pero siyempre kaya mabilis mag-process yung ibang company kasi nga kailangan na po nila kaagad ng trabahador, okay? Basta, ako lang ang point ko lang is 'pag ma-advance na yung Korean language, certificate lang naman kailangan dun, 'di ba? Kasi nga refresher lang, alam na namin yung mga tuturo nila dun, alam na namin yun, mas mahirap pa nga yung exam. Marunong na kaming magbasa, marunong na kami ng basic conversation, marunong na kaming magbilang ng pera, bla bla bla. Refresher lang naman din kasi yun. So, at least kapagka na-advance na yun nga, ulit na naman tayo, mas bibilis ng makaalis ang EPS. Yun lang yung point ko. At again, hindi natin sila kaaway. Tayo ay nagbibigay lang tayo ng mga suggestion baga para malay nyo i-adapt nila para mas ma-improve yung services nila. Okay? So tulungan nyo akong maipalaganap itong video na to, i-share nyo siya para at least lahat tayo makinabang in the future. Pag meron na tayong employer, since tapos na yung training for example, mabilis na tayong makaalis. Okay? Thank you so much for watching the video. Kung kayo ay natuto or nagustuhan niyo yung mga video ko, baka pwede niyo akong i-follow, i-share yung mga videos ko
Meron din akong showcase diyan. Kung may gusto kayong bilhin, diyan na kayo bumili. Once again, thank you so much for watching the video. This is Gerard from K Learn Korean Language Training, 4 times EPS Topic Exam Passer.